Sir Alan. Alright, so let me just continue na dito. Ito na, the Filipino workplace. Okay. Bakit nga ba napakahirap i-implement ang human-centered design sa Pilipinas? Ito na. I'll show you. Dahil lang HCD, this is a discipline. And usually, ina-apply to sa mga Western countries. No? Yan, these are written by the individualists in Western context. Ayan. So yung persona cards, journey maps, interviews, technical stuff, lahat po yan, inassume sa workplace na ang setting is Western country. Ang pangit nga lang doon kasi once we try to analyze ano bang nangyayari sa mga Western organizations at bakit napakadaling i-apply ng human-centered design, because of their culture is different from us, di ba? Doon kasi, ang empleyado, they will speak up. Pag may nakikita silang problem, they will speak up. They will disagree. They will contradict sa management if they see na may mali sa process. Okay? Open sila, di ba? Nakikita niyo ba yan? I believe nakikita natin sa mga movies, no? And I believe that is an exact replica kung ano ba nangyayari doon. Nagsasalita talaga ang mga empleyado. Nagsasalita talaga ang mga clients, no? But in the Philippines, ano sa tingin niyo? Is it applicable? Is it applicable? Ganun ba ang culture natin? No? It's very different. Kaya sometimes nahihirapan tayo sa HCD. But again, that is not impossible, no? We just need to know kung ano ba yung pwede nating improve before we apply human-centered design. So ano ba yung cultural forces no na meron tayo sa Pilipinas? Ayan. Hiya. No? First dito nahihiya. Mga Pilipino talagang natural na mahiyain. A sense of social propriety or shame. Yan. So, how does it affect yung human-centered design? Let's say an employee, ayan, frontliner, nakita nila na ang process is mali. Ayan, may nakita silang mali sa process. Tapos tatanungin sila, kunyari yung manager or yung supervisor, tatanungin sila, okay, frontliner, sige, ano sa tingin mo ang mali dito sa process na ginawa ko o in-implement ko? Ayan. Ano sasabihin nung employee na 'to? Nahiya siya, eh. So, ang una niya sasabihin is, "Okey naman po sir, okey naman po ma'am, wala naman pong problema." 'Di ba? It's fine, 'di ba? Ito yung nagiging problem. That's why hindi minsan nakikita ng managers yung problema dun sa process kasi nahihiya yung mga empleyadong magsabi kung ano ang mali. Is it true? Yes, totoo po 'yan. Kaya sometimes ayaw nilang ano, eh, ba't ba nahihiya mga Pilipino, eh, ayaw nilang naki-criticize. Baka sa tingin nila sabihan sila ng masama 'pag sinabi nila kung ano yung nasa loobin nila. Especially when they are talking to a senior, 'di ba? 'Pag tuma pagkausap mo yung boss mo, and I believe this is true 'no, sa Filipino culture, pagkausap mo ang boss mo, oo ka na lang ng oo. 'Di ba natatakot tayong kontrahin minsan ng boss natin. "Yes sir, yes ma'am, maganda po yung plano niyo. Yan po ikabubuti ng ating organisasyon." Well, in fact, 'di ba, there are loopholes, there are negative sides of this problem. Itong hiya natin 'no, tayong mga mahihiyain. We feel na this is socially costly na instead na you vent out or speak out, tahimik ka na lang, 'no? Ayan. And then the problem with pagiging mahiyain, hindi nakakakuha ng tamang feedback ang management, which is very important sa human-centered design. Ang nangyayari dito kung lagi nating sinasabi na, "Okay naman po sir, wala naman pong problema," the management is now getting false positives. What do I mean by false positives? They think that the process works. Kasi walang nagsasabi, na masama yung or may something wrong with the process. They think that the process works. They think that there's no need for redesigning. Kaya tayo mga empleyado, wag po tayong mahihiya. Ayan. Alright, what else? Ito, another culture natin, pakikisama. Ayan, smooth interpersonal relations, going along with the group. Ayan. So usually, tayong mga Pilipino, we just go along. O yan ang process, o sige, go along tayo.
there's a new process na sa tingin natin merong konting or meron siyang mali, sige, go with the flow lang tayo. Ayan, may meeting, sige sir, okay lang po yan. Kung yan ang gusto ng iba, yan na rin ang gusto ko. Di ba? These are common terms na naririnig natin sa isang organization. Kayo bahala. Kung anong gusto nyo, yun na din sa akin. Ayan, ang pakikisama natin. And usually, uh, lalo na pag we are talking with our seniors, no, sir, sige sir, okay na po yan. Di ba? Kung yan po sa tingin nyo yung makakabuti sa ating organisasyon, go po ako dyan, sir. Yan. At same with here, pag ganito yung sinasabi natin, there will be false positives. There will be no need for designing and the management will think na wala namang mali in the first place. Ayan, no? And yun nga yung nagiging problema eh. Kung lagi tayong pakikisama sa office, walang magbabago. No? Ayan. Another cultural force sa atin, bakit tayo nahihirapang mag-HCD. Ano pa ba? Ayan, utang na loob, a debt of gratitude. Okay? Ayan. So, ito, honestly, dito ako medyo nahihirapan, no? Lalo na with my setup ngayon, ito, I'll do a little bit of sharing with my setup ngayon kasi I am employed sa isang state university. Ayan. Ako, I'm very lucky kasi hindi ako dumaan sa mga, yan, yung mga job orders or mga contracts of services. Nung nag-open yung position for a faculty dito, on a specific major, I was so lucky na walang ibang nag-apply. Ako lang. Ayan. For a permanent position sa government agency. Sobrang swerte ko nun. Ayan. Ako lang ang nag-apply. I have done my interview. Ayan. So, yung mga nag-interview sa akin, positive response naman at na-hire ako. Ayan. So, napadaan nga lang ako actually, uy, opening, sige, ano ako ng application. And I was hired permanent agad sa government institution. Ngayon, dahil I think na I'm very lucky na nangyari to kasi this is a very rare na pangyayari, no? Sa isang government agency na ang hirap-hirap makapasok, kailangan mo pa ng kung ano-anong rating at kung ano-anong backer para lang makapasok. I believe na may utang na loob ako dun sa nag-said ng yes, no, sa akin. Ayan. Kasi, yun nga, I'm very lucky. Ngayon, ito na eh, a debt of gratitude, nahihirapan na akong nahihirapan ako sometimes, no, lalo na nung bago-bago ako, nahihirapan akong mag-open up kung ano yung magagandang suggestions, no, for the improvement of the process dun sa aming uh, department. Kaya sometimes kung mayroong mga gustong i-implement na process, si boss, sige po, maganda po yan. Ganun-ganun na lang ako kasi because of this utang na loob na or the debt of gratitude that I'm carrying, no? At parang ang bilis-bilis na lang magpa-approve sa akin. Parang ganun yung nangyayari eh. And I believe na experience din natin to, no, for some hearing itong utang na loob. Kasi we are now carrying a layer of relationship, 'di ba? Doon sa ating doon sa ating mga seniors. Ayan. And I believe dito na medyo, if I may say, dito na medyo nagkakaroon ng problems kasi sometimes kung may utang na loob ka, hindi na natin masyadong ina-analyze if something na may gustong i-implement or something na may gustong ipapirma sa'yo, hindi na natin may ina-analyze kung maganda ba 'to or not in the first place. Just because we have this debt of gratitude for that person, pipirmahan na lang natin, 'di ba? Pipirmahan na lang natin, "O sige, sige po, approve na po 'yan. O sige po, implement na po natin 'yan." And that is the reality, 'no? I guess this is culture natin talaga 'tong utang na loob, eh. Ayan. And once na tinanggihan naman natin, ano yung magiging dun? Ito, very true 'to sa Filipino culture. In the sense na tinanggihan natin, "Uy, ayoko 'yan, hindi ko pipirmahan 'yan." Ano yung pinaka-afraid tayo na marinig dun sa tao na yun? Wala kang utang na loob. Parang gano'n, 'di ba, yung mga ayaw nating marinig, "Ako yung nagpirma para makapasok ka dito."
Ako yung nag-approve nung employment mo dito, tas gaganyanin mo ako. Wala kang utang na loob. Di ba? Although hindi naman sinabi yun sa akin nung boss ko kasi mabait talaga ang boss ko. Pero is something na ayaw nating marinig, no? And it's part of our culture, yun yung utang na loob na yan. Di ba? In a way, it's scary, di ba? Kasi parang paano tayo makakapag-redesign ng mga bad process if we have this culture? Okay, speaking of which, ito na, respect or paggalang sa otoridad or respect for hierarchy. Ibig sabihin nito, sometimes, or not sometimes, most of the time, dito sa Philippines, we respect yung hierarchy, yung organizational chart. Kung sino yung nasa taas, we believe that they are knowledgeable, we believe that they have the authority, they have the data para mag-implement ng kung ano-anong changes sa ating organization. Ayan. And uh, it happens in other organizations na medyo dito na lumalabas yung pagiging sip-sip, no? Kasi siyempre, with the hierarchy, sila rin yung makakapag-decide if we will be promoted or not. Yan. Nagets yun na, no, kung saan ako pupunta. So, sumisip-sip tayo sa mga tao na nasa taas. Di ba? Ayan. Meron bang sip-sip sa mga organizations nyo? Ayan. Oh, delikadong tanong yun, ah. May mga sip-sip ba dyan sa organizations nyo? Pero it happens, no, in all organizations. I believe there is no organization na walang sip-sip. No? Or we have this culture na pagiging sip-sip in all of us na nakatago lang. Yan, respect for authority. And ito na yung medyo negative side niya. Dito nagkakaroon ng break dun sa ating process. The process might actually break. Kasi kung sino yung mga kinoconsult natin, sila yung mga nasa taas. Kasi nagpapasipsip tayo eh. Well, in fact, di ba yung na-establish natin kanina, human-centered design should start with the people. But because sa paggalang natin ng otoridad, we start with the management. We start kung sino yung nasa taas ng organization. At yun yung kabaliktaran, di ba, ng human